Sa puntong ito, bahagyang nagulat si Lucius Antonines matapos marinig ito at nagsimulang mag-isip sa mga di inaasahang sitwasyon na maaaring mangyari sa pagdiriwang. Ang lalaking may blondeng buhok ay lalong kinabahan, iniisip sa takot, talaga bang papahalagahan ng emperador ang apo ng isang matandang tao? Ang lalaking may kulay abong buhok ay nakatingin rin sa emperador at nag-isip, hindi ko akalaing gag-ana ito. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, pumayag ang emperador sa mungkahi, sige, pupunta na rin ako. Wala naman akong ginagawa ngayon. Lihim na natuwa si Rheus sa kanyang tagumpay. Lumingon si Lucius Antonines sa mga naroon at nagtanong, makakabahala ba kung sasama ako? Walang naglakas loob na kumontra kaya't sabay-sabay silang sumagot, hindi po, mahal na hari. Nang marinig niya ang sagot na nais niyang marinig, tumalikod siya at umalis. Iniutos, sige, medyo nagugutom ako kaya maghanda na. Yumuko ang kapitan at sumagot, oo, mahal na hari. Ang lalaking may blondeng buhok, na nagulat sa maayos na takbo ng mga pangyayari, ay nag-isip, talaga bang nagtagumpay ito? Pati ang lalaking may kulay abong buhok ay nagulat rin, hindi inaasahan na ganito kabilis ang pagsang-ayon ng emperador. Iniisip na, tulad ng inasahan ni Rheus. Sa puntong yun, pinagmamasdan ng kapitan ang likuran ng emperador na may mapanlikha at kalkuladong tingin. Iniisip, ayos, sa susunod na hakbang. Sa pagdiriwang, nakaupo si Emperador Lucius Antonines sa gitna, kasama ang mga inanyayahang maharlika sa kanyang mga gilid. Itinaas ng emperador ang kanyang baso ng alak at uminom, saka nagtanong ng may pagtataka, HM, anong meron sa alak na ito? Wala bang mas mabuti pa rito? Ang taong nakaupo sa harap ay halos hindi makasagot dahil hindi ko inasahan na sasama kayo, inihanda ko lang ang alak na ayon sa panlasa ng mga nakatatanda. Patawad, mahal na hari. Agad na pinunasan ng emperador ang kanyang bibig, saka tumingin sa kanyang tauhan at iniutos, dalhan ako ng malamig na tubig. Naalala ni Rheus ang kanyang plano at sinabihan ang dalawang taong nasa harapan niya, sa sandaling humingi siya ng malamig na tubig, huwag lagyan ng lason ang unang baso. Naguluhan ang dalawa, hindi alam kung ano ang binabalak niya. Ipinaliwanag ng kapitan ang kanilang mga alalahanin, pabayaan mo muna siyang uminom ng malamig na tubig gaya ng dati, hintayin siyang malasing ng sapat. Sa sandaling yun, may nagdala ng isang bote ng pinong alak sa mesa ng handaan, at nakatingin din si Lucius Antonines sa bote. Nagpakita ng pag-aalala si Rheus at nagtanong, oy, natikman mo na ba muna? Yumuko ang lingkod at sumagot, oo, kamahalan, tinikman ko lang ng kaunti. Tiningnan siya ng emperador ng may di kasiyahan at nagtanong, iyan lang ba? Mahal na hari, maghintay lang ng kaunti, hindi agad-agad tumatalab ang lason. Ngunit, sa kabila ng babala, tila kampante ang emperador, at walang pakundangang iwinala ang kamay, ayos lang, walang lason ito. Nagkunwaring nagpayo ang kapitan, dahil kayo ay isang santo, naniniwala akong walang mangangahas na patayin kayo. Ngunit dapat pa rin kayong mag-ingat, mahal na hari, laging may mga tuso at mapanlinlang na tao sa paligid. Sa kabila ng babala ni Rheus, tuloy ang lingkod sa paglagay ng alak sa baso, at uminom ang emperador ng walang pag-aalinlangan. Nakita ng lalaking may blondeng buhok ang emperador na uminom ng walang alinlangan, at naisip na may panghihinayang, dapat pala nilagyan ko na ng lason. Maingat ding inoobserbahan ni Rheus ang kalagayan ng emperador at nagtanong ng may pag-aalala, mahal na hari, ayos lang ba kayo? Matapos inumin ang alak, inilapag ni Lucius Antonines ang baso sa mesa at sumagot, sinabi ko na, tubig lang ito. Ang katawan ko'y hindi lang malakas sa labas, kundi mas mataas ang aking pandama kumpara sa karamihan, ang paningin, pandinig, pandama, at lalo na ang pangamoy at panlasa. Kung may magtatangkang haluan ng kung anuman, agad kong malalaman. Pagkasabi nito, lumitaw sa mukha niya ang isang nakakatakot na ekspresyon, waring nagbabala sa mga naroon na kung may magtatangkang lasunin siya, madali niya itong mapapansin at paparusahan agad. Nakaramdam ng takot ang iba, ngunit patuloy na nagpakita ng paggalang, sabay-sabay na yumuko at nagsabi, salamat, mahal na hari. Tiningnan siya ng lalaking may blondeng buhok nang may hindi kasiyahan, saka nag-isip, seryoso kaya siya? Parang hindi siya nagbibiro. Lalo na't may kakaibang lakas siya. Nakita ni Rheus na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang inaasahan, kaya mas naging kampante siya. Uminom siya ng alak mula sa kanyang tasa at naisip, tulad ng inaasahan, maayos ang lahat.
Sa labas ng kastilyo, tahimik pa rin ang paligid, ngunit sa loob, masiglang masigla. Tinitigan ng kapitan ng Royal Guard ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabi, "Mahal na hari, marami pa kayong kailangang gawin sa araw na ito." "Medyo nag-aalala ako baka kayo ay malasing," sabi ng kapitan. Itinaas ng emperador ang kanyang baso at tumawa ng malakas, "Haha! Hindi mo ba nagugustuhan ito?" Nang marinig ang tanong ng emperador, agad siyang sumagot, "Paano ko magagawang magreklamo, mahal na hari? Ngunit dahil ito ay isang laban na inihanda ko ng mabuti, natatakot akong baka hindi ninyo lubos na ma-enjoy ito dahil kayo'y lasing." Tumingin sa kanya si Lucius Antonines at nagtanong, "Akala mo ba malalasing ako sa ganito kalaki?" "Huwag kang mag-alala." Habang sinasabi ito, ang lalaking may blondeng buhok ay nag-abot sa loob ng kanyang jacket, puno ng takot at kaba. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang bote ng lason na inihanda niya bago pa man ang handaan. Naalala niya ang tagubili ni Rheus, "Mamaya, habang kausap ko ang emperador, isa sa inyo ang dapat maglagay ng lason direkta sa kanyang bote ng tubig." Nagulat ang lalaking may blondeng buhok at nagtanong, "Ano?" Kapwa takot ang dalawang lalaki at nagsabing, "Maraming makakapansin. Paano natin magagawa ito?" Ngunit matatag na sagot ng kapitan, "Ayos lang, sundin niyo lang ang sinabi ko." Sa oras na yun, sinusubukan niyang buksan ang bote, handang ibuhos ito sa tubig ng emperador, iniisip, bahala na. Ngunit bago pa man niya ito magawa, tumayo si Rheus, na nasa tapat niya, at malakas na pinalo ang mesa, sumigaw ng, "Sandali! Anong ginagawa mo?" Nakita niyang napansin na siya, at natulala siya sa takot, nanlaki ang mga mata sa gulat. Mabilis na lumapit si Kapitan Rheus, kinuha ang bote ng lason mula sa kanyang kamay, at nagtanong, "Ano ito?" Natatakot siyang nakatitig sa kanyang kasamahan na nawalan ng bote, at si Rheus ay inamoy ang laman ng bote at nagsabi, "Huwag mong sabihin ito ay," saka sumimangot ng may galit. Malakas niyang pinalo ang ulo ng lalaking may blondeng buhok sa mesa at sumigaw, "Mahal na hari! Lason ito, tinangka niyang lasunin kayo." Nagkalat ang pagkain sa mesa dahil sa lakas ng pagkakapalo. Ang lalaking may blondeng buhok na nakadiin sa mesa ay nagpupumiglas at galit na sumigaw, "Bitawan mo ako! Ano bang ginagawa mo, Taksil?" Galit na tumitig si Rheus sa kanya at sumigaw, "Tumahimik ka! Anong pinagsasabi mo?" Tumingin ang lalaking may blondeng buhok sa kanya at sumagot, "Hayop ka, Rheus! Ikaw ang nagplano nito at ngayon ay nagtataksil ka sa akin. Ginawa ko lang ang sinabi mo." Ang kapitan, na pakiramdam ay mali ang paratang sa kanya, ay muling pinalo ang kanyang ulo sa mesa at mariing nagsabi sa emperador, "Mahal na hari, hindi ko po ito ginawa." Si Emperador Lucius Antonines, na tahimik na nanunood, ay sa wakas tumawa at sinabi, "Hahaha, kapitan, alam kong wala kang kinalaman dito, kaya huwag kang magpanik. Kung kasabwat ka, hindi ganito kabastos ang pagkakagawa nito." Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa dalawa at nagtanong, "Tama ba ako?" Nang marinig na pinagkakatiwalaan siya ng emperador, nakaramdam ng ginhawa ang kapitan. Si Lucius Antonines ay malakas na hinawakan ang ulo ng lalaking may kulay kahel na buhok, hindi siya makapagsalita o makalaban. Hinawakan ng emperador ang ulo ng lalaki, kinuha ang bote ng lason sa kanyang kamay at sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Pero bakit hindi mo muna subukan para sa akin?" Nang marinig ito, nanginginig sa takot ang lalaki at nagsabing, "Ah!" At ginawa ang kilos na tila ibubuhos ang lason dito, na naging sanhi ng matinding takot ng lalaki, at napasigaw siya, "Ah!" Sa tabi nila, agad na nakiusap si Rides, "Mahal na hari, huwag mo munang patayin siya." Tumingin sa kanya si Lucius Antonines na may pagkabigla at nagtanong, "Ha?" Agad na nagpaliwanag si Rides, hindi niya ito magagawa ng mag-isa. "Bago ninyo siya patayin, hayaan niyo akong tanungin siya muna." Naalala rin ng lalaking may blondeng buhok ang kanyang plano noong nakaraang araw at sinabi, "Kahit anong pagkakamali niya, mahuhuli rin tayo." Ngunit pinakalma siya ng kapitan, "Gawin mo lang. Sadyang hinayaan kong mahuli ako. Pag nahuli ka na, isigaw mo na kasama ako sa plano. Sa ganoon, hindi ako mapaghihinalaan." Hindi niya gustong mahuli kaya muling nagtanong, "Ibig sabihin kailangan nating mamatay? Kaya kung ialay ang buhay ko para sa misyon na ito, pero hindi ibig sabihin na basta ko na lang ito iwawaksi." Ibinunyag ni Rheus ang kanyang plano, "Hindi siya mamamatay. Hindi ko siya hahayaang mapatay.
Ipapakulong ko lang siya. Magtiwala ka sa akin, magsisimula ang isang masusing interogasyon. Ngunit hindi ito agad gagawin dahil mas mahalaga ang laban ngayong araw kaysa anumang asasinasyon. Narinig ito ng dalawa, at nakaramdam ng ginhawa habang isinasaalang-alang kung ipagpapatuloy ang plano. Nagpatuloy ang kapitan, aabisuhan ko ang mga gwardya para maging panatag ka. Manatili ka lang dyan sa loob ng isang araw at bukas ka palalayain. Nanginginig ang isa sa kanila at nagtanong, anong ibig mong sabihin sa bukas? Tumugon si Reyes ng seryoso dahil bukas siya mawawalan ng trono. Ang lalaking may kulay abo ang buhok ay natuwa at muling nagtanong, ano? Nagpatuloy ang kapitan sa pagpapaliwanag ng plano, kapag natapos ang laban, magiging kampante siya na wala nang mangyayaring masama, pero yun pa lang ang simula. Ang pangunahing bahagi ay magsisimula pagkatapos noon. Sa pagkakataong yun, nagpatuloy siya sa plano at sinabi, mahal na hari, kung papatayin ninyo siya, makakatakas ang lahat ng mga kasabwat. Ang emperador, na nakahawak na sa bote ng lason at handa nang ibuhos ito, ay biglang huminto, isinaalang-alang ang sinabi ng kapitan. Pagkatapos ay bumaling siya kay kapitan ng mga gwardyang hari at sinabing, sige, simulan ang interogasyon pagkatapos ng laban at tapusin ito agad. Tumalikod siya upang magbigay ng utos at dagdag pa, at ako mismo ang papatay sa kanya. Yumuko si Reyes nang may paggalang at sumagot, opo, mahal na hari. Matindi niyang hinawakan ang kwelyo ng lalaking may blondeng buhok at sumigaw, mga gwardya. Dalhin agad ang traidor na ito sa labas. Tumingin siya sa emperador na may mapanlinlang at malupit na titig. Kasabay nito, tumingin siya sa kanyang kasamahan. Hindi makapaniwala ang lalaking may kulay abo na buhok na ganito kakinis ang lahat ng nangyari. Naisip niya, talaga bang nalinlang niya ang emperador? Naging masaya si Reyes sa takbo ng pangyayari at naisip, ayos, nalinlang ko silang lahat. Ang lalaking nasa gitna ng edad na may kulay abo ang buhok ay nakatingin kay Reyes nang may alalahanin, pawis sa kanyang sentido, iniisip na nagtagumpay nga siya sa paglilinlang sa emperador. Si Reyes naman ay taas nung nakatingin kay Lucius Antoninus na may tindig ng isang mangangaso at inisip, ayos, nalinlang ko silang lahat. Bahagyang napangisi si Reyes nang may kasiyahan at inisip, ngayon magsimula na tayo. Ito ay magiging kawili-wili. Nakita niyang nahulog na sa bitag ang kanyang biktima. Nagpatuloy si Ross sa kanyang pag-arte, yumuko ng may paggalang kay Lucius Antoninus at sinabing, mahal na hari, nahuli na namin ang isa, ngunit hindi pa namin alam kung may iba pang kasabwat. Pagkatapos ay tumayo ng tuwid si Ross at tumingin ng direkta sa mga mata ni Lucius Antoninus, nagpapatuloy sa ulat, lahat ng bagay ngayon ay kainahinala at mapanganib. Dapat na kayong bumalik agad sa palasyo. Taliwas sa pag-aalala ni Ross para sa kaligtasan ng kanyang kamahalan, tila walang pakialam si Lucius Antoninus at mukhang natutuwa pa. Nagtanong siya, paano naman ang laban? Nagmungkahi si Ross sa kanyang kamahalan ng may malamig at seryosong mukha, bakit hindi na lang natin ipagpaliban ito? Natagpuan na ang mamamatay tao, wala nang halaga ang laban. Habang kausap si Lucius Antoninus, naalala ni Reyes ang pagbuo ng plano kasama ang mga lalaking may kulay abong at kayumangging buhok, at sinabi sa kanila, para sa kaligtasan, agad kong tatawagin ang emperador na bumalik sa palasyo. Iminungkahi ko ito bilang kapitan ng mga gwardyang hari. Nagtanong ang lalaking may kulay abong buhok kay Reyes, paano kung sundin ng emperador ang mungkahing yon? Hindi ipinakita ni Reyes ang kahit kaunting takot o pag-aalinlangan, at malamig na sumagot, huwag kang mag-alala, mungkahi lang yun at sigurado akong tatanggihan yun. Nagulat ang lalaking may kayumangging buhok sa matatag at kakaibang tugon ni Reyes. Pagkatapos ng pahayag na yun, nag-iba ang ekspresyon ni Ross, ipinakita niya ang kanyang pagkauhaw sa dugo, na may malalaking mata at nakakalokong ngiti. Sinabi niya ng may saya, ito ang araw na matagal nang hinihintay ng emperador. Kahit bumagsak pa ang langit, hindi siya babalik sa palasyo. Magtiwala ka sa akin. Bumalik sa kasalukuyan sa labas ng Romanong palasyo, kung saan kumakain at nag-uusap sina Ross at Lucius Antoninus, narinig ang boses ng emperador na nagsabi, oo, napakahalaga ng laban. Itinaas ni Lucius Antoninus ang kanyang kilay, tumingin kay Reyes na may naiinis na tingin, at sinabing, syempre, hindi magkakaroon ng pagkansela o pagpapaliban. Ngunit iginiit pa rin ni Reyes na sundin ng kanyang kamahalan ang kanyang mungkahi, sinabing, ngunit, mahal na hari,
maaaring ituloy ang laban pagkatapos ng interogasyon. Ngunit hindi pa rin nakinig si Lucius Antonines at sinagot siya ng malamaya, sinabi ko ng ayos lang ako. Masiglang itinaas ni Lucius Antonines ang kanyang baso at sinabi, mahigit sa 10,000 mamamayan ng Roma ang naroon na sa kanilang mga upuan. Ako ang sagisag ni Hercules, bakit ako matatakot sa isang maliit na mamamatay tao? Ano ang iisipin ng mga tao kung magtatago ako sa palasyo? Patuloy na ipinaliwanag ni Lucius Antonines kung bakit dapat magpatuloy ang laban, at kung ano ang magiging epekto kung hindi siya dadalo sa laban na matagal nilang pinaghahandaan. Tahimik na nakikinig si Reus, walang pagtutol. Pagkatapos ng pahayag na yon, masiglang inubos ni Lucius Antonines ang tubig sa kanyang baso. Matapos uminom, inilagay niya ang baso sa mesa at pinunasan ang tubig sa kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Tiningnan niya si Ross na may pagkairita at sinabing, mas mahalaga ba ito kaysa sa isang rebelyon ng ilang mga maharlika? Patuloy na sinermonan ni Lucius Antonines si Ross dahil sa labis na panghihimasok, nakagawa na ako ng desisyon, kaya huwag mo nang banggitin pa. Si Reus, bilang kanyang nasasakupan, ay hindi nagawang magawa kundi ang yumuko at humingi ng tawad. Oo, mahal na hari, pagkatapos ay nagdagdag si Reus ng ilang salita na may malamig na ekspresyon at kasabay ng isang malamig na tingin kay His Majesty. Ipagpapatuloy natin ang laban, mahal na hari. Naalala ni Reus ang nakaraan nang kausap niya ang lalaking may pilak na buhok. Dapat ka sanang nakialam. Bahagyang naguluhan ang lalaking may pilak na buhok at nagtanong, ako. Paano ko magagawa yon? Ipinunto ni Reus ang dahilan sa lalaking may pilak na buhok. Ikaw ay magrereklamo tungkol sa pagiging maaasahan ng mga gwardyang nagbabantay sa emperador at hihilingin mong palitan sila. Tumugon ang lalaking may pilak na buhok ng malamig, ngunit ang pagbabantay sa emperador ay tungkulin ng mga Royal Guard. Sumagot si Reus sa lalaking may pilak na buhok ng may matalas na tono, ako ang kapitan ng Royal Guard, ngunit maraming mga Royal Soldiers ang handang ibigay ang kanilang buhay para sa emperador. Karamihan sa kanila ay hindi susunod sa aking mga utos. Sa isang tingin na puno ng panghihikbi at dominasyon, ang mga salita ni Reus ay nagdala ng mas malaking bigat habang nakatingin siya ng direkta sa lalaking may pilak na buhok. Ngunit pagkatapos ng mga argumento, matatalo ko ang pagtatalo. Bumalik sa kasalukuyang salo-salo, tumayo si Lucius Antonines at inutusan ang kanyang nasasakupan, lumabas na kayo. Sumunod si Ross at tumugon, oo, mahal na hari. Ipapasok ko ang mga gwardya upang samahan kayo. Bigla, sumigaw ang boses ng lalaking may pilak na buhok nang nagmamadali, mahal na hari, sandali lang, may nais akong sabihin sa iyo. Ipinakita ni Lucius Antonines ang malinaw na inis sa pagkakaputol sa kanya, abala ko, ano yon? Sumigaw ang lalaking may pilak na buhok sa emperador, mangyaring huwag masyadong magtiwala kay Kapitan Reus. Tinanong ni Lucius Antonines, bakit? Sinimula ng lalaki ang pagpapaliwanag sa kanyang mga salita sa emperador. Una sa lahat, si Reus ang nagpayag sa iyong dumalo sa kaganapang ito at ang taksil kanina ay tinawag din si Reus na isang taksil. Ngayon, maaaring mayroon siyang daan-daang elit na sundalo na handang sumunod sa kanyang mga utos sa likod mo. Paano ako hindi magiging kaina-hinala? Sa kabila ng mga salita ng lalaking may pilak na buhok, pinanatili ni Lucius Antonines ang kanyang karaniwang ngiti. Agad na itinanggi ni Reus ang akusasyon na sumasang-ayon sa nakaraang plano, sobrang-sobra na ang iyong sinabi. Sinabi ko sa iyo, wala akong kinalaman dito. Kahit ang emperador mismo ay nagsabing hindi ako maaaring icon-acted dito. Ngunit hindi pa rin bumitaw ang lalaking may pilak na buhok sa pag-uusig kay Reus. Hindi ko pinapabayaan o kinamumuhian ka. Ang lalaking may pilak na buhok ay tumayo mula sa kanyang upuan at tinanong si Reus. Ngunit hindi ko kayang magtiwala sa pagbabantay ng emperador na pinangunahan ng isang tao na tinawag na taksil. Kahit gaano ka man ang galit, ito ay para sa kaligtasan ng emperador, mangyaring unawain. Patuloy na tumanggi si Reus na umatras, na nagsasabing, napaka-absurdo nito. Nagsimula siyang magpanik, pawis na tumutulo sa kanyang mukha, at humarap kay Lucius Antonines, mahal na hari, wala namang halaga ang naririto, dapat na tayong umalis. Ang Royal Guards ay maghahatid sa inyo. Sa mga salitang ito, nagsimula ng lumago ang binhi ng pagdududa sa puso ni Lucius Antonines. Ang mukha ng emperador ay patuloy na may ngiti, ngunit may malamig at nakakatakot na aura siya.
Inutusan ni Lucius Antonines, hindi, sabihin mo sa akin ang higit pa. Si Reus ay labis na natatakot habang tinitingnan ng emperador na may mga mata ng pagmamakaawa at sinabi kay Lucius Antonines, "Mahal na hari, hindi mo ako pinagkakatiwalaan." Sumagot si Lucius Antonines, "Hindi dahil sa hindi kita pinagkakatiwalaan, gusto ko lamang na maging patas sa lahat." Habang patuloy na nagsasalita ang emperador, lalo pang naging pula ang kanyang mga pupil, parang kulay ng dugo. Patuloy na umiti si Lucius Antonines sa kanyang mga kasamahan at sinabi sa dalawa, "Kayo pa rin ang aking pinakamataas na pinagkakatiwalaang mga lingkod, ngunit hindi ba kayo tinawag na kasabwat ng isang taksil? At hindi ko kailangan ng mga gwardya, makakapag-isa akong pumunta."